Isang magandang pagpapaliwanag. Samahan po ninyo ako doon at ating pong basahin yung ating pong teksto ngayon sa umagang ito. Ang ating pong teksto nga ay naroon sa unang Korinto, kabanatang 2. Babasahin ko na po para sa bawat isa. At ito po ay nasa sa salin ng Tagalog po. Ang nandiyan po sa inyo ay English. So, ito po ang aking pong sa Tagalog ng kasalin. Ngunit sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang pinaangaral namin. Subalit hindi karunungan ng sanlibutan ito o mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunan ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawa nila iyon, hindi sana nila pinapako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinabi sa kasulatan, hindi pa nakita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Verse 10, subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, na sa liksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi na ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng espiritu, ang pinaliliwanag namin, mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang gagamitin namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang bagay ng espiritu, ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang kaunawaan sa Kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang nakapagpapayo sa Kanya? Ang pag-iisip ni Kristo ay taglay natin. Tayo po ay manalangin muna bago tayo patuloy. Dakil ng Diyos namang makapangyarihan sa lahat, aming Diyos at aming Yahweh Elohim. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, sa gabi sa umagang ito, dakila ka po, O Diyos. Tunay po, Panginoon, na Ikaw yung aming pong hinihingi, Panginoon, hiningan, Panginoon, ng gabay at patnubay. Tunay, O Lord God, na ito ay mangyayari dahil doon sa iyong kalooban at aking may papahayag dahil sa tulong mo rin, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat sa iyong tulong, sa iyong gabay, sa bawat isa. Purihin ka po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tulad po ng aking pong nasabi kanina, ang tanong agad ay, paano po ba tayo magiging tunay na espiritual? Malaking bagay po sa isang bawat isa sa atin ang tanong na ito, na kung paano ba nga tayo magiging isang tunay na espiritual. Kasi po, napakahalaga na unawain natin sa ating buhay kung paano tayo dapat mamuhay ng bilang isang tunay na Kristiyano. Huwag tayo po mananangan doon sa kung saan tayo ay mayroong mga Bible study na, mayroon po tayo mga prayer meeting na, mayroon po tayo pag-attend ng every Friday, and mayroon pang Sunday. Kailangan din po natin hahalukayin at iintindihin kung ano ba talaga ang tunay sa sinasabi ayon sa kanyang banal na salita. Upang higit po tayo magkaroon ng tunay na kaunawaan para tayo makapabuhay ng naaayon sa kanyang kalooban at kagustuhan po. Mahirap po na tayo namumuhay ang nasusunod yung ating mga sariling kagustuhan, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, how can we become truly spiritual? Ang una po, sabay-sabay po natin basahin, mga kapatid. 1, 2, 3. By receiving the Spirit of God. By receiving po. Ang sabi po ay by receiving. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng Espiritu ng ating Diyos. Tunay naman po, mahirap po sa isang tao na wala yung Espiritu ng Diyos. Sapagkat dati pa po tayo talaga yung patay. Yung patay po yung ating espiritu dahil doon sa kasalanan. Kung ating pong babalikan, yung mga nakaraan doon sa una pang sa dumantipan, tayo po ay patay sa espiritu. Pero nung tinanggap na po natin ang Panginoong Hesus, nung tayo po ay nagsuko ng ating buhay, nagsisi sa ating kasalanan,
muling naibalik po yung espiritu na patay na dati. Kaya tayo mayroon ng espiritu din mga kapatid ng Diyos. Sa umagang ito ay dapat naunawaan natin yung espiritu na meron tayo. Sapagkat tayo po ay tumatayo at tumalakad bilang isang Kristiyano, dapat unawaan natin na ano ba yung espiritu tinanggap natin. Kaya sa umagang ito po, sabi nga agad, to follow the will of God for life, we must first have the Spirit of God. Hindi po tayo talaga magpapatuloy, hindi po tayo tunay na makasusunod doon sa kalooban ng Panginoon sa buhay natin kung wala yung Espiritu ng Panginoon Diyos. Sabi nga those who only have the Spirit discern the things of the Spirit. We cannot know the thoughts of God except by the Spirit of God who is in us. Napalinaw po mga kapatid. Ang sabi po talaga dyan ay ang nakakakilala sa mga bagay din pong spiritual, yun lang po ang tunay na siyang nakakakilala sa ating Diyos. Sapagkat yan po ay nag-uugma. Yung espiritu ng mayroon tayo na naggaling sa Diyos at yung espiritu talaga ng mula sa ating Diyos, yun po yung siyang pinaka-importante sa ating bilang isang Kristiyano. No matter how wise a person may be, the wisdom is not good when it comes to things of God. Mayroon po tayo lang nasusundan po natin din yan. Apo. Patuloy ko po, becomes the things of God. The natural man does not accept things of the Spirit of God. Totoo naman po, kung ang isang likas na tao ay sadya po nga siya ay wala pa sa Panginoon, hindi po niya man talaga kaya niyang katanggapin o wala yung matanggap niya yung Espiritu ng Diyos. Sapagkat hindi po pwede ang isang masama at ang mabuti pwede magsama yan. Yung holy at saka yung kasalanan. Kaya kinakailangan muna po talaga sa atin ay maunawaan natin sa ating mga buhay yung tunay na niloloob ng Panginoon sa ating mga buhay. At dito po tingnan po natin ang sinasabi, how does the Bible describe a spiritual? Tingnan na po natin yung sinasabi, spiritual. Yung unang-una po ay he is born of the Spirit. Yan po ang unang-una. Siya daw po ay pinanganak sa Espiritu. Siya po ay pinanganak sa Espiritu at yan po ay doon natin makikita yung sinasabi po doon sa Juan, yung po 3, 4 at 6. Ang nandiyan po ay mga kapatid ay English. Bagamat minabuti ko po na ibigay din sa bawat isa ang sabi sa Tagalog, mga kapatid. Ganito po ang sabi. Paano po maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. By the way mga kapatid, si Nicodemo po, siya po ay isang Pariseo. Siya po yung isa din ng leader ng religion doon sa panahon nila. Siya po ay may katungkulan mga kapatid. Hindi siya din basta-basta lang tao o mananampalataya doon sa panahon nila. At yung po ang sabi nga, ang tanong ni Nicodemo, sinabi ko sa inyo, ang sabi ni Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Matibay po na sinasabi dito. Si Nicodemus po, mga kapatid, bagamat siya po'y aral, mayroong talino, hindi niya alam kung paano makararating at makapupunta sa kaharian ng Diyos. Hindi niya alam kung paano makasusumbong ng kapayapaan. Hindi niya alam kung paano masusumbungan ng kaligtasan. At nagtanong pa siya sa Panginoon. Isipin po natin na isang taong mayroon at may alam na hindi niya alam kung paano niya masusumbungan at makararating doon sa kaharian ng Diyos. Ang totoo po, si Nicodemo po mga kapatid, bagamat siya po ay tunay na sabi nga po ay yung mayroon siyang isip at karunong na mula sa mundo, pero hinangad pa rin niya na hanapin at tunay na hanapin kung saan yung tunay na makapagbibigay ng kaligtasan sa tao, sa kanya. Alam po ba niyo, dahil siya po ay mayroon siyang kumbaga pwesto, siya po ay lumapit sa Panginoon. Alam po ba niyo, siya gabi pumunta sa ating Panginoon at nagtanong. Sa tao po na mayroong ikinakakahiya o kinatatakutan o mayroong maaaring iniiwasan, yung po ay laging doon sa mga kakauntiang tao na walang makakasumbong sa ano. Nagtanong po si Nicodemo. Itinanong po niya yun. Kaya naman po ipinaliwanag ng Panginoon sa kanya
Maliban na ikaw ay magsisi, o maliban na ikaw ay magpabautismo, o papahanap na sa tubig at sa Espiritu, doon mo lamang pasusumpangan. Ganon din po sa atin mga kapatid. Maliban po na tayo ay magkaroon ng Espiritu ng Diyos, hindi po tayo makakapanatiyak na tayo talaga makakarating doon sa karean ng Diyos. Doon sa sinasabing eternal life. Uunawain po natin mga kapatid. Si Nicodemus po ay reliyosong tao. Si Nicodemus po ay tunay na mayroong alam. Pero hindi po niya natuntun ang tamang paraan para kung masaan ay siya may kasiguraduhan sa buhay na kanyang hinaharap. Ganon din po mga kapatid sa ating buhay. Kung sa inaakala natin tayo ay nandito nakakarinig na salita, tayo ay nandito at tayo ay may regular na pag-atin, uunawain po natin mga kapatid. Baka po yung Espiritu ng Diyos hindi pa higit na ating natatanggap. Yun po ay isang paalaala at ito po ay tunay na paalaala sa bawat isa sa atin. Lumalamig po ang panahon, alam po na tayo ay minsan dinadadala din dyan. Pero hanapin po natin na kung saan tayo ay uminit sa pakikinig ng kanyang salita, namnamin ang bawat salita na ating maririnig. Hindi po lahat tayo lamang ay isang tagapakinig ng kanyang salita, kundi rin naman tayo ay maging tagagawa. We are not only the hearers, but we are also the doers. Doers po mga kapatid. I'm also corrected. Bakit ba ako napaka-English? Ako po ay naitatama din sa ganitong mga salita ng Diyos. Sa mga nakaraang mga panahon at pagkakataon na minsan ay ganun lang ang nangyayari sa amin. Ako'y tagapakinig lang, ako'y tagaupo lang, ako'y nandito lang, regular, na minsan nakakadadago. Pero hindi ko na isa sa pabuhay, hindi ko natatanggap yung tunay na sinasabi na Espiritu ng Diyos. Yun po ang nakakalungkot mga kapatid. So kailangan po talaga na matanggap ng isang Kristiyano o ng isang tao yung Espiritu ng Diyos. Yun po yung una. Amen po ba tayo doon? Amen po. Yun po. By receiving po. Yung parang sabi. Ang pangalawa po ay he has received the Spirit. Yun. Yung kailangan na niyang matanggap ang Espiritu. Doon po sa Acts 8, verse 17, ay dyan po ay pinatutunayan din po dyan na ay yung mga Kristiyano po, sila po ay naroon ay kailangan nilang tanggapin. Sa medyo mahaba po ito yung pong aking supporting text dito. Pero ang bibigay ko na lang po ay yung isang medyo maiksing po na pagpapahayag tungkol dito sa receiving. He has received the Spirit. Ito pong Gawa 2:37 at 39. Ang Gawa po, chapter 2, verse 37-39, ang sabi ko yung napaghabag ang kanilang kalooban ng marinig ito at itinanong nila si Pedro at ang mga apostol. Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob, yun po mga kapatid, ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoon Diyos. Ipagkakaloob po mga kapatid ang sinabi. Ipagkakaloob po. Tunay po na dito po ay sa Acts po dito sa aklat ng mga gawa. Ito po si Pedro ang nangangaral. Marami po mga mananampalataya. Pinagbilinan po na sila maghintay at mayroong talagang mangyayari. Ang nangyari po ay doon sa pamamagitan ng tinanggap nila ang Espiritu at kumilos ang Espiritu at tatanggap nga nila. Alam po ba ninyo ang mga naligtas sa panahon nilang yun? 3,000 mga kapatid. 3,000 ang tao na naligtas dahil doon sa natanggap nila yung Espiritu ng Diyos. Kaya po napakatibay na kapag ginagabayan tayo at kinasamahan ng Espiritu ng Diyos, ang tao ay higit na nakakaunawa, nakakakilala ng katotohanan. Ang katotohanan po ay ang salita ng Diyos. Yun po ang tunay na nakapagpapalaya sa bawat isang tao. Kaya nga po yung mga tao na yun, nagsisi, tumanggap sa Panginoon, kinilala ang Panginoon dahil sa Espiritu ng Diyos.
Amen po mga kapatid. Nasusundan po ba ninyo mga kapatid? Amen. Amen po. Yes, praise God. Sige, tuloy po natin. Kunwari, nasusundan talaga natin. Ano ba? Tawa lang po. Ang pangatlo mga kapatid, He walks in the Spirit. He walks in the Spirit. Paano ba yan, Kuya Ray? Nakikita ba yung Espiritu? Hindi naman po eh. Hindi po ba? He walks in the Spirit. Bakit natin na po magwan? Paano ba? Doon po sa doon sa Galatia 5:16-25, mas mainam po natin bigyan ito ng pagbasa para hindi natin maintindihan. Sabi nga po ay walk in the Spirit. He walks in the Spirit. Ito po ang sabi sa Tagalog. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu na gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Doon pa lang po sa unang talatang ito, pinagtitibay na. May paunawa na sa bawat isa sa atin. Ang sinasabi po ng Espiritu, yung pinagsasabi, gawin ninyong patnubay. Gagawin natin siyang patnubay. At yun nga po yung buhay at huwag ninyo siyang susundin ang pita ng laman. Magkaaway po, magkasalungat po. Ang pita ng laman, lust of the flesh, at saka yung pong kaloob ng Espiritu. Ang Espiritu po. Nagtatalo po yan sa buhay natin. Gusto ng laman, ang gusto ng atin ay mayroon tayo sa mundo. Pero kapag nasa Diyos, mas marami po ang sa buhay po ng isang tao, kung hindi nila pagtatantuin at hindi medyo iintindihin maigi, mas minsan nahuhulog po doon sila, doon sa tawag ng sanlibutan, o yung sa panyaya ng laman. Ano po ba yung sinasabing paanyaya ng laman sa buhay natin? Siyempre, yung po mga patulad po ng tayo palaging gusto natin tayo magsaya, tayo mag-a-attend ng mga sobrang pagsasaya, kung hindi natin alam kung ano ba yung mga party na yan, di po ba yun ang makamundo? Ang atin po naman sa atin, yun tayo yung sa mga makalangit o maka-Diyos na gawain, yun po ang spiritual. Doon sabi, dapat naiayon natin ang buhay natin. Kailangan tunay na ating makikita na kung yung atin po ba talagang ginagawa ay tunay na pagbibigay kalukuran. O baka natin na napipighati ang espiritu na meron tayo. Kasi po may espiritu na tayo. Yung espiritu kung nananalantay sa atin ay nababagaan, napipighati o nalulungkot na po siya. Kumbaga, nalulungkot kapag tayo ay naliligaw ng landas. Ang espiritu po ay hindi pipwedeng naroon sa unahan. Gabi po'y gabay. Kapag po sinabing gabay nasa gilid, ano po? Gabay siya. Kung ikaw pupunta sa kanan, bakit pumunta? Kung ikaw pupunta sa kaliwa, baliktad po ako Kung pupunta ka, laging gabay siya sa buhay natin. Pero kapag tayo gumagawa ng hindi ayon sa Panginoon, hindi naman po siyempre sasama ang Espiritu. Kapag pupunta ka sa diskuhan, doon sa inuman, ay kahit ang sabihin na ang Panginoon ay omnipresent, sa palagay ko po, ang Panginoon ay hindi makakasama ninyo doon sa mga mali, doon sa mga iniisip natin na makasanlibutan o doon sa makalaman ng mga bagay. Kaya unawain natin mga kapatid, ang Espiritu po ay lagi natin kasama yan. Tatandaan po natin mga kapatid. He walks with us in the Spirit. Kaya dapat tayo lumakad ng naroon nakasama lagi natin upang tayo mabigyang gabay. Mas malaki po ang chance natin na sa tayo makapag-diretso, tayo ay makapag-tuwid ng daan at pagsunod sa ating Panginoon kapag tayo po ay nandoon nagpapasailalim sa Espiritu ng Diyos. Matibay po, wala pong iba. Kung kayo sa Espiritu ng alak nakapaloob, malamang away ang kapupuntahan. Sabi po nila, yung daw alak may Espiritu pero hindi siya Diyos ha, tatandaan nyo. Sinasabi lang nila, ay ang alak yan, may Espiritu ka ng alak. Hindi yung puhi sa mundo, hindi yung Espiritu ng Diyos. Kaya kapag po kayo ang inyong sarili, may Espiritu yan ng mga mundo, lagi po naman nakikita natin yung buhay masalimuot. Yung buhay hindi nakaayon sa Panginoon. Kumbaga, ang mundo sa kaliwa, sa kanan at sa Diyos. Pero pinakamahina mga kapatid, lagi natin titingnan. Sa ating namin yung pag-aaralan mabuti, tayo po dapat marunong magmatya, na tayo mayroong isip na kaisipan
na unawain ang tama at mabuti palagi sa ating mga buhay, mga kapatid. So yun po ang ating una by receiving the Spirit of God. Sa pangalawa po, mga kapatid, how does the Bible, how can we become truly spiritual? Ito po pangalawa, sabay-sabay po ulit mga kapatid. Basahin po. 1, 2, 3. By learning from the Spirit of God. Yan, sa pamamagitan din daw po ng pag-aaral mula sa Espiritu ng Diyos. Yan po ay pangalawa. Para daw po tayo maging truly spiritual, ay doon tayo magkaroon ng kaisipan sa pag-aaral mula sa Espiritu ng Diyos. Dito po ay, ang sabi po ay, Paul here is talking about their preaching which did not come from their own minds but was revealed to them by the Spirit of God. Mga kapatid, malinaw po na sinasabi. Si Pablo daw po dito ang panahon yun ay nagsasalita tungkol sa kanila sa pangangaral na hindi nagbubula sa kanilang mga sarili. Matibay po, si Pablo po ang nagsasabi. Hindi sa pamamagitan ng kanilang kaisipan at kanilang sarili. Ngunit ipinahayag sa kanila ng Espiritu ng Diyos. Ipinahayag po. Ipinahayag sa kanila kung kaya nga sila po ay tunay na ginagamit, kung kaya nga po sila ay nakatanggap, kung kaya nga po sila ay naging matatag, sila ay tunay na naging tapat, na ipahayag po sa kanila. Tunay na ipinahayag sa kanila ng Espiritu ng Diyos. Tunghayan po natin yung sinasabi. And then, mga kapatid, and then I will continue that one. I lost it. Ang sabi po din ay, whatever we put into our minds is come out in our life. Ano man po yung ipinapasok natin sa ating mga isip, mga kapatid. Kung ang ating pong isipan ay binubusog natin ng mga bagay na makasanlibutan, hindi po pwedeng magresulta yon sa mga bagay na makalangit ang lalabas sa buhay niyo. Ano man po ipinapasok ninyo, kung ang pinapasok ninyo po ay ikaw ay araw-araw ay nakikipag-chismisan, malamang na lalabas sa buhay mo, chismosa ka. Kung may pinapasok mo sa iyong isip ay salita ng Diyos, malamang makakapag-share ka ng salita ng Diyos. Makakapag-invite ka ng kaluluwa para sumamba. Malamang ang gagawin mo ay yung pawang makalangit. Yung po ay kumukonekta, mga kapatid. Sa ating pong mga isip, kung atin po itong binubusog ng makasanlibutang mga gawi, makasanlibutang alam, makasanlibutang mga kaisipan, hindi po nakapagtutulot-tunay po, hindi po nakapagtutulot iyon ng kabutihan sa buhay natin. Kaya nga po agad ay malinaw na sinasabi, yung po'y lalabas at magiging resulta sa ating pang-araw-araw na buhay. Kailangan po mabigyan natin ng tamang yung flip ang ating isipan. We have to feed our minds to properly. May sinabi po, what is our mental diet? Meron po ba mental diet? What is our mental diet? It's feeding the natural or the spiritual person in us. What are the things that we are prayed for? Ano po ba yung mga bagay na ating hinahangad sa buhay natin? Doon po tayo minsan nakuman tayo eh. Doon po sa buhay sa ating sa pang-araw-araw, sa hinaharap, mayroon tayong mga hinahangad. Mga kapatid, hindi masama na mag-ambisyon na tayo ay umaman. Hindi po talaga masama na tayo ay magkaroon ng magandang trabaho. Hindi masama magkaroon tayo ng business na maganda. Ang sinasabi po, kung sa pangahinahangad mong yan, aliwas o hindi kasama ang Panginoon, doon po namamali ng isang Kristiyano o isang tao. Kailangan po doon sa kung saan ay tayo may mga andikain sa buhay, isama po natin Isama po natin ang kalooban. Naro'y kalooban ba ito ng Panginoon? Iniisip po gano'n. Ito ba'y magiging kagod-god sa kanyang harapan? Ito ba nga, pagsama ko dito sa, alam po ninyo, sa pagiging pag-join ninyo sa isang business, yung tinatanong din po ba, doon ba sa inyo magiging kapartner sa business? Christian po ba siya? Yung unamahin din natin, kung ang inyong magiging kapartner ay unbeliever, most of the time, hindi kayo magkakasundo. Because iba yung kaisipan niya at iba yung kaisipan ng Kristiyano. Hindi pwede magsama sila. Lagi magkukontrahan sila. Kaya nga po, may nakamainam kahit sa mga gawin ko, mga negosyo. Isipin natin, isama natin
yung tunay na niloloob ng Panginoon Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. At ang sabi ko din dito ay, it is such tell us whether we are natural or spiritual. Tunghayan po natin ang sinasabi doon sa Kawikaan. Ang sabi po sa Kawikaan sa Tagalog, ang taong may Kawikaan 15:14, ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Ang tao kung may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit sa tao kung mangmang, ang ibig sabihin po niya, kung wala sayang salita ng Diyos, ay walang mangyayaring maganda sa kanyang buhay. Ang palagi po ang kinakailangan doon, yung karunungan meron tayo sa Diyos, ay mayroon tayo upang tayo higit pang maghanga doon sa mga bagay na kung saan ay yung para sa ating Panginoon. Kasi kung ang rolong po natin at kaalaman ay hindi galing sa Panginoon, hindi natin talaga na magagawa. Hindi nyo magagawa kayo pumunta rito, mga kapatid. Hindi po natin magagawa na tayo makapagpatuloy kung ang ating karunungan at kaalaman, yung espiritu na meron tayo ay hindi espiritu ng Diyos. Unawain po natin sa buhay natin. Pinakamas mainam po na tayo ay mayroon laging gabay at patnubay ng espiritu ng Diyos. Kaya po matibay na laging ang sabi, aralin natin na kung sa ano ay yung laging ang sa pamamagitan ng sa pagkatanggap ng Santong Espiritu sa buhay natin. And then ito pong isa pang verse ay yung sa Philippians 4:8. Ito po napakaganda po ito. Sa Filipos 4:8 po. Yan po nandiyan po mga kapatid ay English din. Bagamat yan po ay English, ako po may lagi may handaging Tagalog. Nandito po ang Tagalog sa Filipos 4:8 at hanggang 9 na po ito. Basahin ko po para mas maging malinaw po sa atin. Ang sabi po sa Filipos, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat. Ang mga bagay po daw na karapat-dapat. At kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa daw po ninyo, naglagay po ako ng inyo, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan. Meron po ba tayong natutuhan? Yun po ang mahirap, mga kapatid. Kapag kung wala tayong natutuhan, paano natin maisasagawa yung aking binanggit na yung lahat? Mahirap po kung maisagawa yung mga bagay na kung saan hindi natin gusto intindihin at unawain. Ang sabi po ay isagawa. Mga kapatid, paano maisasagawa kung hindi mo natututuhan? Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, yung mga tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kay Pablo po, hindi sa akin. Si Pablo po ang may sabi nito. Si Apostol Pablo po, mga kapatid. Kung kayo sa akin titingin, baka matisod kayo. Sa Diyos, dating buhay. Kung kayo sa mga kapatid, kung kayo sa aming mga natayo dito, hindi nyo titignan kami. Matikisod din minsan kayo, mga kapatid. Kami po ay hindi pa perfectong mga kapatid niyo. Mayroon din po kami na minsan na nagagawa na hindi sa inyo o hindi sa Panginoon kaaya-aya. Kaya kung kami man po ay mayroong nagagawa na sa tingin ninyo ay hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon, kami po ay naandito, kami po na may humihingi ng paumanhin sa inyong lahat. Ang aming pong pagsasabi ng paumanhin, pasensya, kung hindi naman dapat yung nabanggit, ipagpaumanhin po ninyo mga. Salamat naman po sa mga bawat kapatid na nakapagbibigay po itong ganitong pagpapansin sa aming mga nagagawa at nasasalita. Purihin po ang Diyos. Tulad po ng sabi nga, kung magkagayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Matibay po. Kaya po pala mga kapatid, ang ibang mga kapatiran natin, ang ibang Kristiyano, kung minsan hindi nakikita naman po yun eh. Huwag na natin po na tayo ay maging, sabi nga ay, magtatakpan tayo. Mayroon tayong nakikita din sa ating mga kapatid, na kumbaga parang siya po ay yung, parang nga sabi ay,
hindi pa makita sa kanya yung tunay na pagtatalaga. Dahil saan po? Ano po ang kadahilanan? Bakit siya nagagayon? Bakit siya hanggang ngayon gayon pa rin? Bakit hanggang ngayon ay siya pa rin ay parang baby Christian? Na kapag nakarinig ng mataan ng salita, ng mga salita na medyo mataas-taas ang turo, ay sa susunod ay hindi nasisimba. Sa susunod na Friday, wala muna ako. Ako yung pinatatamaan ni Kuya Rene. Ako yung pinatatamaan itong aking mga kapatid. Hindi po mga kapatid. Pasalamat po tayo kung kayo'y tinatamaan. Amen. Pasalamat kayo. Sapagkat sa pagtama ng salita ng Diyos sa inyo, doon tayo magkakaroon tayo ng tunay na kagat. Magkakaroon ng iba tayong kalakasan mga kapatid. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay talagang double-edged sword. Tatagos at tatagos mga kapatid. Kahit pa kayo hindi ko nakikita, kahit may pader o may nakasangga, maririnig ninyo tatagos sa puso nyo. Mananalaytay yung papasok at papasok. Sapagkat ang salita po ng Diyos talagang tunay na siya lamang na nakapagpapabago at makapagpapago ng buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po ako napagbago ni Ate Maria Chris. Hindi po ako napagbago ng aking magulang. Hindi po ako napagbago ni Pastor Benny. Si Pastor Benny po kilala niyo. Ilang taon po si Pastor Benny na kasama natin. This is my personal testimony. How many years Pastor Benny is with us? But I'm still the same. No changes. Hindi po nabago si Kuya Ray that time. Bakit po hindi ako napagbago? Hindi ako napagbago. Dahil nasusunod ko po yung layaw ng laman. Hindi ko po sinusunod yung Espiritu ng Diyos. Nakakalungkot mga kapatid. Kung mayroon man sa atin sa ngayon mga kapatid, na hanggang ngayon nananatili pa rin po tayo doon sa buhay. Sa buhay na natin at hindi na buhay na dati. Igising natin. Imulat natin ang ating mga buhay. Pakatutuo tayo mga kapatid. Huwag tayong maging ipokrita. Ibigay natin sa Kanya lahat. Isuko natin lahat ang mayroon tayo. Sapagkat yun po ay nagiging hadlang sa ating pagiging tunay na Kristiyano at tunay na mga mananampalataya, mga kapatid. Tunay mga kapatid. Hanggat hindi nyo po tayo nakikipag-isa sa ating Panginoon Diyos, hindi natin naititibot ang ating buhay, ang ating oras. Hindi po magkakaroon ng higit na katuparan ang layunin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Hindi po. Mga kapatid, maraming pagkakataon na binibigay sa atin. Maraming pong oras, panahon na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Huwag naman po natin salamin lahat yun. Isipin po natin yung mga bagay na makalangit. Isipin po ng bagay na mga sinasabi dito sa Filipos 4:8. Yung mga bagay na karapat-dapat. Yung mga bagay na totoo. Yung mga bagay na marangal. Yung bagay na malinis, matuwid, kaibig-ibig. Hindi po mahirap gawin yun, mga kapatid. Hindi naman po eh. Yung po'y mahirap kung talagang hindi natin inuunawa, kung hindi natin natatanggap ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Pero kapag tayo ay meron at nakipag-isa sa Panginoong Hesus, ang lahat pong ito mangyayari. Ang bunga ng Espiritu maibibigay sa atin at mapagkakaloob sa atin. Sa siyang nakaloob po, mga kapatid, ng bunga ng Espiritu, fruit of the Holy Spirit. Baka meron sa atin kahit 4, wala pa nakukuha. Siyang po yun. Unang-una yung pag-ibig. Doon na lang po sa salitang pag-ibig. Ang kaloob. Baka marami na sa atin ang minsan ay nahuhulog. Masasabi na ba natin sa ating buhay na rin tayong pag-ibig? Masasabi ba natin na naroon tayo ito na inakasal kung yung ating kapatid nakikita natin na mayroong pangangailangan na hindi man natin maabot makumusta? Sabi ko nga po, sa isang Kristiyano, siya ay nakikita natin lumalago kung kapag sa kanya hindi na mahirap ang magkaloob, hindi na mahirap sa kanya ang magdalbo, hindi na mahirap sa kanya magkumusta sa kapatid, hindi na mahirap ang tumulong at mag-abuloy sa mga nangangailangan. Sa isang taong tunay na Kristiyano, mga kapatid, bukas ang puso
bukas ang kalooban sa pag-abot doon sa mga nasa mababa. Totoo po yun. Ako po, mga kapatid, talagang bago pinag-aral ko po ito, sabi ko, Lord, ang buti mo naman. Sa bawat pangangaral ko, hindi na iwawaglit na ako itutuwid ko. Sa bawat time na ako ay tatayo, doon sa mga salita na aking isa pahagi, unang-unang ako yung tinutuwid. Ako yung iyong itinutuwid. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin mga kapatid at sa buhay natin lahat. Tunay po. Masarap mga kapatid ang tunay na naglilingkod. Mahirap po yung naglingkod-lingkudan mga kapatid. Mahirap. Kapag po tayo lingkod-lingkod lang, baka po pagdating ng huling araw, parinig natin sa ating Panginoon, lumayas ka sa harapan ko, hindi kita kilala. Yun po ang kasasalisabihin ng Panginoon. Lumayas ka sa harapan ko, hindi kita kilala. Kaya nga po dapat laging naroon tayo, tunay tayo mga kapatid. Tunay tayo ng mga Kristiyano, ng mga alagad niya. Tunay na mga nakakilala sa Diyos. Tunay na sinasabing born again. Hindi po sa salita. Kailangan makita sa ating mga kilos gawa. Amen. Ang pagiging born again natin. Being a born again mga kapatid, sasabihin ko nga, napakahirap naman na maging born again sa inyo, maraming bawal. Hindi po naman sinasabing bawal. Ang pagsisigarilyo pag-inom, hindi po pinagbabawal ng kumbaga sa atin dito. Ginawain mo, makakatulong po ba yun sa iyong sarili? Nasa iyo yan. Makakatulong po ba yun sa iyong sarili? Hindi po ba? Hindi. Kaya hindi po masama ang tunay na maging tunay na born again mga kapatid. Yung po ay talagang hinihingi sa atin. Tayo ay kumilala sa Kanya, tayo ay tunay na magsuko ng buhay sa Kanya, at kilalanin siya ng ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Sige po, at tingnan po natin yung sinasabi dito na we are transformed by the renewing of the mind. Dito na nga po. We are transformed. Sira po yata yung relo natin dito. Kuya, meron po bang oras tayo dyan? Kasi parang tingin ko maaga pa eh. May oras pa ako para magsalita naman. Nakikita ko po parang 11 pa lang yan. Sige po. Salamat po. Nagulat po ako. Sige po. Salamat po, Kuya. Sige po, naroon po tayo sa we are transformed by the renewing of the mind. Ang sabi po nga doon sa Romans chapter 12, ito po yung talata na tunay na magbibigay suporta doon sa sinasabing we are transformed by the renewing of our mind. Ito po ang sabi dito. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang hapag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Karapat-dapat po daw, sabi po, karapat-dapat natin pagsamba sa Diyos. Yung ating may handog, ang ating mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Huwag kayong maumayon sa takbo ng mundong ito. Huwag daw po umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Hindi pong ikuhan sa ating mga Bible yan. Romans chapter 12, verse 1 up to 2. Paano po talaga magkakaroon ng tunay na pagbabago sa buhay natin? At paano po talaga tayo tunay na makapaghahandog sa ating Diyos? Hindi na po hinihingi ng ating Panginoon na katulad ng dati sa lumang tipan, dun sa unang panahon nila, na bago po naghahandog sila, ay mga gahanap pa ikaw ng tupa, baka, kambing, o ano pa man, hayop. Ngayon po hindi na po dapat tayo ganun. Bago ng tipan na po, at ang Panginoon na po ang Diyos, ang umalis na po doon sa ganung kaugalian na paghahandog. Sa pamamagitan na ginawa ng Panginoon sa Kristo, naging anino na lamang po yung mga ginawa nila noong panahon nila, sa panahon natin.
Sa panahon natin, hinihingi po ng Panginoon na yung ating ng mga sarili ang gawin nating isang handog na buhay, mga kapatid. Kung inaihandog ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating lahat, siya lamang po ang naghandog. Walang ibang pangalan sa silong po ng langit na ibinigay upang ang lahat ng tao ay maligtas, kundi sa pangalan lamang na Hesus. Sa pangalan lang pong Hesus. Wala pong sinabing sa pangalan ni Maria. Wala pong sinabi sa pangalan ni Jose. Doon lang po sa isang pangalang Hesus na ibinigay dito sa atin. Doon lang po. Yung po makapangyarihang pangalan ng Panginoon Diyos. Kaya po tayo mga kapatid ay nabubuhay doon sa naririn yung ating dapat ng isip sa araw-araw. Naririn yung ating isip mga kapatid. Ang sabi po ay glory to glory mga kapatid. Tayo ay binabago. Ang bawat isa sa atin. Hindi tayo sinusubuan ng Panginoon. From glory to glory, we are molding. Minomold niya tayo mga kapatid. Huwag po tayo bigla. Sapagkat alam po natin na meron po tayong Diyos na kahit kailan hindi tayo sinukuhan, hindi tayo iniwan, mga kapatid. Lagi po siyang nandyan upang tayo abutin, damayan, at tulungan. Ang tao lang po naman, mga kapatid, ang tunay na lumalayo sa Diyos. Pero ang Diyos, nandiyan lang po. Nandiyan lang po, mga kapatid. Hinihintay lang po niya na tayo ay lumapit sa Kanya. Na tayo magpakumbaba, isuko natin ang ating mga sarili. Ibigkaloob natin kung ano pa yung hindi natin ipagkakaloob sa Kanya upang higit na maganap yung dapat maganap sa buhay natin na kalooban ng Diyos. Amen po? Amen mga kapatid? Amen. Praise God. Matibay po, nandun po sa dalawang ating binanggit, by receiving the Spirit of God, by learning from the Spirit of God. Naiintindihan na natin kung paano magkaroon ng tunay na spiritual. Yung tunay na spiritual sa buong na buhay. Yung buhay natin ay tunay na maging, tunay na kaaya-aya. Hindi po magkakaroon tunay na kabanalan kung wala yung ating pagtanggap at kung paano ay hindi natin din na-receive o na pag-aralan ang Espiritu ng Diyos. Ang sa pangatlo mga kapatid, gusto ko pong ibigay din po dito yung isang illustration po. May isang illustration mga kapatid. Sabi po tayo, why do some people easily get discouraged? Bakit pa nga daw ang mga tao ay madaling na masiraan ng loob? Bakit nga daw po ang mga tao ay easily get distressed? Dahil madaling malungkot. Why do people easily get angered? Madaling magalit. Why do are some people ultra-sensitive? Sobrang maramdamin. Bakit nga ba ang mga tao ito ay mayroon ganitong mga ugali at asal? Just because mga kapatid, yung Espiritu ng Diyos wala sa kanila. Kung mayroon po sila talaga ng Espiritu ng Diyos, bakit naman sila laging magagalit? Pwede po tayo magalit. Sabi nga po, you can be angry without, hindi ka nagkakasala. Pwede ka magalit na hindi ka nagkakasala. Pero hindi po yung ang galit na nanatili sa iyong dibdib, na lagi nang dadala-dala mo yan. Hanggang ilang taon na nandiyan pa rin yung galit mo at yung galit pa sa iyong dibdib. Nahihirapan po kayo. Kayo po ang mahihirapan mga kapatid. Ang taong nagtatanim ng galit, siya po ang higit na nahihirapan. Hindi yung kanyang pinagagalitan mga kapatid. Yun po totoo. Doon tayo, dapat sa totoo nakita natin, huwag tayong magtanim ng galit sa ating kapatid, sa ating kapwa. Matibay po. Tayo mahihirapan kung tayo mayroong galit sa ating puso. So doon po sa mga sinabi pong ito na kailangan tayo ay hindi maging tulad ng ganitong madaling ma-distress, madaling maramdamin. Sabi nga po yung mga taktang papaya. Sa aming po lugar, mga kapatid, may sinasabi, napakataktang papaya mo po. Sabi, taktang papaya. Alam po niya ni Kuya. Alam mo po Kuya kung bakit taktang papaya? Ano po sabi? Matusok lang ng konti, luluha. Matusok lang ng konti yung papaya. Di ba po nagkapansin natin? Maliit lamang na minting, matusok lang yung papaya pag nasang sa bikuan. Matusok lang ng konti. Kita ninyo, pumapatak yung kanyang dagta ang tawag ko sa kaya po yung tawag. Huwag ka naman parang papaya.
Wala nang papaya dito, ano, sa atin, ano, nandito, kalabasan. Para kalabasa, matibay ang kalabasa, balang ang kalabasa eh. Hindi ko na, so hindi mo lulusot yung ting-ting. Pero tagtang papaya, yung papaya, malambot kasi po. Sige po, ano po, yun lang po ay isang kwento po, maunawaan natin ang dito sinasabi. Ang pangatlo mga kapatid, how? Sabi po din, how can we become truly Christian? Ang pangatlo po, at ito po yung huli na mga kapatid. Sabay-sabay po ating basahin mga kapatid. 1, 2, 3. By judging all things spiritually. Sa pamamagitan ng paghusga sa lahat ng mga bagay na spiritual. Yan, paghusga. The natural man pretends to even wiser than the Lord Himself and tries to assert his own will over the will of God. Believers receive the mind of Christ, not to the instruction of the Lord, but to obey Him. How do we judge all things spiritually? Judge them according to their eternal and heavenly value. Sabi nga po diyan ay, paano po ihusgahan ang taong makalaman kung ano ang mabuti. Ang sa English po ay, how does the carnal man judge what is good? Mga kapatid, sa ating lahat po, alam po ba natin na ibig sabihin ng carnal? Nauunawaan po ba natin lahat ng mga kapatid yung salitang carnal? Amen po, kung alam. Amen. Opo. Sige po, para doon po sa iba natin mga kapatid na hindi pa alam tuloy ng salita ng karnal. Ang karnal po, hindi po kanal ha. Baka magkarinig kayo. Hindi po kanal. Carnal. C-A-R-N-A-L. Pero alam po nyo, halos nagkakahabi. Pagkat ang kanal, medyo man ibaho din yun. Parumi. Ano po? Pero yung karnal, mga kapatid, ang karnal pong sinasabi dito ay, yung po, sinasabi ay nauukol po siya sa laman siya, yung makalaman. Ang manimig po sa kanya, yun po yung buhay niya na ginagawa ay nauukol sa kalayawan po, yun po yung taong karnal. Baka po, sa totoo lang po, nakakalungkot man sabihin, baka minsan nakakahalubilo natin siya. Pero wala po dito, alam po, hindi ko naman sinasabi dito meron. Pero tayo na po mag-judge sa ating sarili kung tayo ay karnal o hindi. Kapag tapos nitong ating pinag-aaral ito. Ang sabi po, how does the carnal man judge what is good? Paano po hinahusgahan ng taong makalaman kung ano ang mabuti? He judges according to his 5 senses. 5 senses mga kapatid. Doon sa pamamagitan ng kanyang 5 pandamdam. 5 senses. Sa 5 senses, yun po ay to his own projection and dreams, to his plans and vision. Siya po ay humahatol ayon sa kanyang 5 pandama sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili. Kita po natin doon sa taong karnal, ginagamit niya yun yung kanyang 5 pandama. Alam na po naman natin kung ano yung 50 pandama. Tunay na mga kapatid na ang tao na hindi makalangit ay doon siya sa nakikita, sa nararamdaman. Pero kapag po ang isang tao spiritual, ay ganito ang sabi. How does the spiritual man judge what is good? Spiritual po, ito naman ang sasabihin natin. Kapag po alaman po naman natin ang spiritual. He judges according to the Word of God, according to His faith, to His hope in eternity, according to what is good not only to Him, but more. So what is good to God and to plan of God. Ayon din po sa una sa sinasabi, ano ang tunay na mabuti? Siya po ay yung tunay na laging nagdanangan doon sa salita ng Diyos. Kapag spiritual ka, unang-una lagi sa salita ng Diyos. At doon sa pananampalataya. At tunay tawagitan din ng pag-asa doon sa pangwalang hanggan. Mayroon siyang kapag-asahan. Nasa Kanya. Kapag spiritual ka, yung doon sa pag-iisip mo, mayroon kang hinihintay. Mayroon kang eternity na inaasam. Kapag ikaw po spiritual at hindi mo inaasam yung spiritual, yung eternity things, hindi ko alam kung anong kung anong spiritual man ka o spiritual Christian mayroon ka. Lagi pong nasa sa isip natin, yung doon sa bandang huli, ang ating pong buhay ay hindi dito. May eternal life po tayo. Kaya po yan ang spiritual na tao. According to, yun nga sabi, that not only to Him, but more
So what is good to God? Yung pong sa mabuti sa Panginoon, yung mga plano ng Panginoon, ang lagi niyang sinasaisip at sinasabuhay. At halimbawa ngayon ay ang Panginoon Jesucristo. Lagi pong unawain natin doon sa mga buhay na yung meron tayo. Yung po ay lang nakaplano doon saan ay ang Panginoon ang siyang naging sentro sa lahat ng iyon. Kaya yun po, malinaw po, alam po natin yung carnal man at yung spiritual man. Hindi ko lang po bibigyan ng higit na equal yung illustration ng spiritual man. Mayroon po isang bigay tayo dito ng, according to sa Philippians chapter 2, 5:11, mayroon po itong illustration din na sabi nga po, the carnal man can never sacrifice himself. Totoo po mga kapatid. Hindi po pwede magsakripisyo ang isang carnal na tao, ang isang makalaman na tao. Ang tao pong makalaman ay hindi kailanman nagsakripisyo ng kanyang sarili para sa iba. Ang lahat po ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang sarili at hindi para sa iba. Malinaw po mga kapatid. Hindi daw po ang sinasabi. Makasarili. Sa madalit salita. Makasarili. Wala po naman yan dito. Wala na yan sa atin. Ano po? Wala na yung makasarili. Hindi nga nakikipagkunahan sa pagpila doon sa kainan eh. Hindi nga nakikipagtabigan eh, nakikipagsiksikan eh. Pinapaubayan niya na paunahin muna yung mga bisita. Spiritual. Nagpapaubayan ang mga tunay na sa kanya. Kaya mga kapatid, ating pong bigyan ng pagbabalik. Sapagkat tatatlo naman po yung inaaral natin yan. I-recap po natin, mga kapatid, bago po ako magbigay sa conclusion. I-recap po natin, how can we become truly spiritual? Paano po ba tayo magiging tunay na spiritual? Una po, ang sabi po, sabay-sabay po natin mga kapatid basahin. Ang una po, by receiving the Spirit of God. Ang pangalawa po, by learning from the Spirit of God. And sa mga to, by judging all things spiritually. Mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, sa ating pong conclusion ay ito po ang kanyang binanggit at kasabi. Ang sabi po dito ay hindi ko na po sinalin sa Tagalog. Don't let people only go through the motion of music without really doing music. Their ears must first be open before they can really appreciate the ear and sing music. Sadya naman po, kung gusto mong magkaroon ng mga ginaw at maayos na tanggap na pag-rinig, buksan mo yung iyong tainga, ang iyong pandinig. So it is with people who are spiritually deaf or deaf to the spirit. They go through the motions of religion without really appreciating and doing the will of God for their lives. Nagre-religion po lang, maaari. Hindi na-appreciate. They must be filled again with the Spirit. We must be filled again, mga kapatid, with the Spirit. They must be first receive again the fullness of the Spirit to be able to discern the spiritual things. Let us be hungry again and seek again, be filled again. Let us, sabi ko nga po, let us come to pray to the Lord and ask to the Lord na He give us the Spirit to discern and to be renewed yung kanyang kalooban sa ating mga buhay. Doon lang po natin masusubukan kung paano tayo magiging isang tunay na spiritual na tao na yun pong hinahangad sa atin ng Panginoon Diyos. Hinahangad po mga kapatid, hanggang ngayon po hinahangad niya. Tayo ay makabalik, na tayo maging spiritual again. Yun po. Kaya sa umagang ito mga kapatid, isang bagay lang din po ang nais ko po na sa atin ay nais ko pong ipaunawa. Ano man pong hirap, ano man po yung pagsubok na meron tayo, ano man po yung kinakaharap natin, huwag tayo titigil, huwag tayo susuko. Tuloy lang po mga kapatid ang laban. Tuloy lang po ang ating paglilingkod. Tuloy lang po sa ating Panginoon Diyos.
Nawa po ay meron tayong napulot, nakuhang mabuting aral sa umagang ito.